blessed day to everyone. I am Eliza Sendon and welcome again to day 148 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. And today is April 27, 2026. And itong devotion natin ngayon ay patutungkulan natin yung book na sinulat ni Solomon. Ito nga yung Ecclesiastes. So kahapon na itapos natin yung proverb. And now, dito naman tayo sa Ecclesiastes 1, chapter 1, and yung chapter 12. So sa umpisa pa lang dito, ay sinasabi ni Solomon na meaningless ang lahat ng bagay. So, dito naman sa verse 12, ito naman yung pagpapaliwanag. Yung ito kasi yung book na to is something like philosophical book. So, ginagamitan ng logic or anything else. Talagang kumbaga, itong book na to is pessimistic or negative, but there is a reason why. Kaya magandang basahin natin tong whole book na to from chapter 1 to chapter 12. So dito sa chapter 1, again, sabi dito, ito yung pinaka beginning. The word of the teacher, son of David. Ito nga si Solomon. King in Jerusalem. It says, meaningless, says the teacher. Utterly meaningless. Everything is meaningless. So bakit nga ba meaningless yung sabi ni Solomon? Kasi ang buhay natin, saglit lang, parang mist, appear for a little while tapos mawawala rin. Ganun yung buhay natin. At yan yung gustong sabihin sa atin dito ni Solomon sa Book of Ecclesiastes. Lahat ng bagay ay meaningless. Kaya nga sa unang katuruan natin, everything is meaningless. Lalo na kapag pinupursu mo ay yung kayamanan, yung temporary lang, yung success, yung mga bagay na saglitan lang nating mararanasan dito sa mundo. Everything is meaningless. Your life is short and then you invest in worthless goal. Everything is meaningless. And this is the reason why. Point number 2, the world is under a curse. Yung mundo kasi natin talagang napasailalim tayo sa sumpa ng kasalanan at kamatayan. When you read the first book in the Bible, you consider how humanity enter the curse. And for point number 3, death is the great equalizer. So kahit ibig sabihin, lahat tayo ay pantay-pantay kapag tayo'y namatay. Pag tayo'y namayapa, mayaman ka man o mahirap, maganda ka man o hindi, feeling privilege ka man o hindi, pag tayo'y namatay, pare-pares lang tayo, pare-parehas ng itsura, magiging bangkay. Lahat ng pinagpaguran mo rito sa mundo, walang kabuluhan. Meaningless. Pag namatay ka, wala kang pinagkaiba sa iba. Kahit gaano pa yung success yung natamasa mo habang nabubuhay ka. Pero, bakit ba ganun? Ba't ganito yung pinapakita nitong book na to? Or bakit ba ang buhay natin ay meaningless? Because of the sin that was happened in our ancestor. Si Adam and Eve. Yung kasalanang nagawa nila, yung curse, generation per generation na mana. Kaya lahat ng ginagawa natin, ang ending may frustration, may despair, and may hopelessness. So, di ba, yung Ecclesiastes, very pessimist, napaka-negative nito. Pero, even na ito ay negative, kapag binasa mo to, always read yung kadugtong nito, idugtong mo palagi kapag binasa mo to yung Romans 8 verse 19 to 23 na isinulat ni Apostol Pablo. So dito sinabi, for the creation waits with eager longing for the revealing of the Son of God. For the creation was subjected to futility. Lahat talaga tayo ay subjective. Kumbaga, ibinigay talaga sa atin itong curse na to. Ang nilikha ay pinasakop sa paggawa ng mga bagay na walang kabuluhan. So, kahit hindi natin gusto, ibinigay yon sa atin. And yung ano ba yung point nito? So, the point of this book of Ecclesiastes is to point us in Jesus. Sinasabi dito yung buhay natin ay meaningless. But sa Romans 8 verse 19, sabi dito, for creation waits with eager longing. Yung sabik na paghihintay for the revealing Son of God. Ito nga ay si Jesus. Kasi through Jesus, we can find
meaning. Siya yung magbibigay meaning sa ating mga buhay, sa ating mga ginagawa, sa ating mga pinagkakahirapan. The satisfaction and the life. So, beside na pessimist to, na napaka-negative nito, hindi to totally wala lang. Gusto lang tayong i-down ni King Solomon. Kaya nga sa chapter 12, ito yung conclusion ng Ecclesiastes. Ito nga yung conclusion of the matter. So from 1 to 12, ito yung application natin. Number 1, remember your Creator in the days of your youth. Ito yung nandito sa chapter 12. Habang tayo ay bata pa, bago pa manghina ang ating mga katawan, alalahanin natin ang ating tagapaglikha. Serve Him para magkaroon ng purpose at meaning ang buhay mo. Para yung mga pinagpapaguran natin ngayon, at dinedicate natin for Him, sa Kanya bibigyan niya ng kabuluhan. So, apart from Christ, our life is nothing. Ayun yung gustong sabihin ni King Solomon sa kanyang librong sinulat. Ecclesiastes 12 verse 13, ito naman, fear God and keep His commandment, our second application. Dito sabi, the end of the matter, all has been heard. Lahat yun narinig ng Diyos, yung paghihirap natin, frustration, lahat yun narinig ng Diyos. But, it says, fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of man. Fear God and keep His commandment. Ito yung ating duty ng mga tao. Lahat tayong mga tao, ito yung duty natin. Ito yung gustong gawin ng Diyos na gusto ipagawa sa atin ng Diyos. Fear God and follow His commandment. Dito natin matatagpuan, bakit ka ba nabubuhay? Bakit ka mahalaga sa Diyos? And pangatlo, prepare for judgment day, when all our works will be revealed. So kung kahit ngayon na iisip mo parang wala lang yung ginagawa mo, in judgment day, dun mo malalaman kung wala ba talaga or sobra halaga ng ginawa mo. Ecclesiastes verse 12 verse 14, for God will bring every deed, for God will bring every deed into judgment, with every secret things, whether good or evil. Ihahayag yan ng Diyos, mabuti man o masama yung ginawa mo, ihahayag yan sa'yo ng Diyos sa araw ng judgment. So kung gusto mo magkaroon ng makabulong buhay, kailangan dapat lahat ng gagawin natin umasa sa judgment day test. Meaning, kapag may ginawa kang kabutihan, you make sure na ginawa mo yun para sa kapurihan ng Diyos at hindi sa sarili. Hindi itinataas yung pangalan natin. Ginawa mo yun para ipakita sa tao yung goodness of God and they will glorify the name of the Lord. So, ayun naman talaga yung gusto ng Diyos para sa atin. And now, para naman sa ating reflection, why is it meaningless until or unless we pass the judgment day test? And before we finally end, let's have a short closing prayer. And let's pray, everybody. Our Father in heaven, we thank you and glorify you for your words, Lord God, na siyang binigay mo sa amin, Lord God. Lord, help our heart, Lord God, to follow you, Lord God, to stop chasing what is empty and let us focus our eyes to what is eternal, Lord God. Lord, tulungan mo kaming sundin ka at alalahan ka ngayong sa panahon ng aming pagiging bata pa, Panginoon, sa kaya pa namin, Panginoon, at hindi sa nangihina na. Panginoon, tulungan mo kaming maituwid ang aming mga landas, pagamat, Panginoon, sa sarili naming kakayahan, Panginoon, ay hindi namin yun magagawa. Panginoon, help us to learn more about Jesus, Lord God, daily, Lord God. And Lord, ikaw nawa ang siyang palagi mapapurihan ng mga tao sa aming mga buhay. Tanging pangalan mo nawa ang siyang laging madakila. And ayun lang po, in Jesus' name I pray. Amen and amen and amen. At ayun lang po, I hope marami tayong natutunan at matututunan pa. At ang Diyos nawa ang siyang tumulong sa atin, nagbigay sa atin ng katagumpayan ngayong araw. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.